Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Maraming kahanga-hangang bagay ang kayang gawin ng mga hayop. Gaya na lang ng barnacle goose, isang uri ng gansa na gumagawa ng pugad sa pinakatuktok ng bangin. Sa ganitong kataas na lugar, walang ibang hayop ang pwedeng kumain sa kanilang anak. Kapag napisa na ang kanilang mga itlog, kailangan puwersahin ng nanay at tatay ang kanilang anak na tumalon pababa ng bangin. Andoon kasi ang pagkain sa ibaba ng bundok, kaya kung hindi bababa ang mga sisiw, mamamatay ito sa gutom. Nakakatakot itong yugto sa buhay ng mga sisiw dahil tumatalon sila sa taas na 300 feet. Kung minsan, namamatay ang sisiw sa proseso, lalo kung tumama ito sa matigas na batuhan. Kapag ang sisiw ay nakasurvive sa pagtalon, makakarating sila sa paanan ng bundok kung saan meron silang mapagkukunan ng pagkain. Kung ako ang sisiw ng barnacle goose, baka mas gusto ko pang mamatay sa gutom kaysa tumalon sa bangin. Ito naman ang mga daga na may espesyal na misyon. Ito kasi ang daga na nakatoka sa paghahanap ng bomba na nakatago sa ilalim ng lupa. O diba, ito na ata ang daga na mas matapang pa sa'yo. Sa mga bansa kasi gaya ng Cambodia at South Africa, maraming gubat ang may nakatanim na bomba na kapag natapakan ng tao, pwedeng sumabog. Nadiskubre nila na pwede mo palang turuan ng daga na amuyin ang lupa at tukuyin kung nasaan ang bomba. Malakas ang pang-amoy ng daga, kaya naamoy nila ang pulbura at metal kahit nakabaon pa ito sa ilalim ng lupa. Kapag hinukay ng daga ang lupa, ito ang palatandaan na mayroong bomba. Dahan-dahan naman itong huhukayin ng mga rescue team para kuhanin ang delikadong pampasabog. Sino mag-aakala na pwede palang maging bayani ang maliit na bubuwit? Sa ibang dako naman ng mundo, mayroong langgam na kayang sumabog. Ito ang Colobopsis explodens. Isa itong uri ng langgam na matatagpuan sa Southeast Asia. Sa tuwing mayroong ban, sumasabog ito para protektahan ang kanilang kolonya. Kapag sumabog ito, maglalabas ito ng kulay dilaw na nakakalasong kemikal na kayang makapinsala sa katawan ng kanilang kalaban kapag natalsikan. Maski ang mga anay, mayroong ganitong kakayahan. Gaya na lang ng Neocapritermes taracua na matatagpuan sa Africa. Kaya din itong kusang pasabugin ang katawan para depensahan ang kanilang teritoryo. Pwede itong sumabog sa tuwing inaaway sila ng mas malaking kalaban. Sa video, may kita ang kulay puti nitong likido na may lason. Kapag tumama ito sa balat ng kalaban, pwede silang mamatay sa pagkalason. Ang galing no? Para palang bayani ang langgam at anay. Handa silang mamatay para sa kanilang imperyo. Ito na ata ang pinakamabait at pinakamagiting na gagamba sa balat ng lupa. Paano ba naman? Ang gagamba kasing ito ay handang magpakain sa kanyang mismong anak para hindi ito magutom. Ganito kasi yun. Kapag napisa ang itlog at lumabas ang mga bagong silang na gagamba, sobrang liit pa neto at hindi pa kayang humanap ng sariling pagkain. Alam ito ng nanay na gagamba kaya iaalay niya ang kanyang sarili upang kainin siya ng kanyang mga anak para hindi na ito magutom. Ang tawag rito ay matrophagy. Matrophagy ay ang proseso ng pagkain ng anak sa kanilang nanay para makasurvive. Ito na ata ang pinaka-nakamamanghang sakripisyo na kayang gawin ng isang ina. Maski ang mga hayop sa dagat handang magpakamatay para sa kapakanan ng kanilang anak. Ang halimbawa nito ay ang giant Pacific octopus. Sa tuwing sila ay nangingitlog, binabantayan nila ito sa loob ng maliit na butas. Hindi niya pwedeng iwan ang kanyang mga itlog dahil baka kainin ito ng ibang hayop. Babantayan niya ito mula 6 hanggang 10 buwan. Sa loob ng mga panahon na yon, hindi siya aalis sa tabi ng kanyang mga itlog. Yun nga lang, dahil sa sobrang haba ng panahon na hindi niya iniiwan ang kanyang mga itlog, wala ng oras ang nanay na octopus para humanap ng pagkain. Dito magsisimulang manghina sa sobrang gutom ang pugita dahil ilang buwan na siyang hindi kumakain. Kapag nagsimula ng mapisa ang itlog ng octopus, hudyat ito na tapos na ang trabaho ng nanay na pugita. Sa kasamaang palad, may kita sa video na namatay na ang nanay na pugita dahil ilang buwan na siyang hindi pa kumakain para lang bantayan ang kanyang mga anak. Kawawang pugita.
Buti na lang at hindi na sayang ang sakripisyo ng nanay na pugita dahil nagkaroon naman ng panibagong baby octopus na magpapatuloy para sa susunod na henerasyon. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, sana ay pindutin nyo ang like button para mas lalo pang i-recommend ni YouTube ang FTP channel sa iba pang mga viewers na mahilig din sa mga animals. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Tata L. Abdullah. Hello rin kay Alexander Kyukson. What's up kina Dayan, Jomar at Juan Miguel. Shoutout kina Johnwell at Zacarius Sayod, Ronilio Henibre, at kina Ronnie, Jermaine at Romel Navarro. Maraming salamat sa inyong panunod. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!